Habang ang hangin ay naglalakbay sa madilim na kagubatan, isang maliit na nayon ang matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng bayan. Isang nayon na hindi alam ng karamihan at tila napakabigat ng lihim na bumabalot dito. Walang ibang tao na nakakapasok doon maliban sa mga naninirahan, at ang mga batay pinagbabawalan na maglaro sa kagubatan sa paligid. Ang matatanda ay palaging may kabuntot na takot tuwing binabanggit ang pangalan ng lugar. Si Clarissa, isang dalagita na palagi nagmamasid sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa nayon, ay laging nabighani at nagtatanong kung anong klaseng lugar ito. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang aura sa paligid nito at ang mga kwento ng mga tao na may alam sa kulam o mga itim na magic na ginagamit sa madilim na layunin. Isang araw, napagdesisyonan ni Clarissa na bisitahin ang nayon. Hindi alintana ang babala ng kanyang lola. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa isang lumang mapa na matagal nang tago sa isang basurahan sa kanyang bahay. Nang magsimula ang kanyang lakbayin, naramdaman niyang tila may isang hindi nakikita na sinusundan siya. Ang pagbugso ng hangin, ang mga paggalaw ng mga puno, at ang pagtagilid ng mga matang tumitingin mula sa dilim ng kagubatan. Habang nilalakad ni Clarissa ang madilim na daan, narinig niya ang mga hindi maipaliwanag na tunog. Parang may kumakabit sa kanyang likod, isang tunog na parang boses na tinatangay ng hangin. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang bigat ng takot na dumidikit sa kanyang balat, hanggang sa makarating siya sa isang malungkot na bahay, nayari sa kahoy at may mga bintana na napakaitim, na para bang itinatago ang sikreto na hindi dapat makita. Pinasadahan ni Clarissa ang dilim ng bahay. Ang mga mata niyang nag-a-adjust mula sa mga nakakasilaw na liwanag ng araw ay nahulog sa malalim na sulok ng kwarto. Walang buhay na presensya maliban sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nag-iiwan ng mga alon ng alikabok sa sahig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, tila may ibang uri ng tunog na sumusunod sa kanyang paglakad. Mga paang tahimik na lumalapit. Animoy may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Habang nagpapatuloy siya, may kakaibang init na dumadapo sa kanyang balat. Hindi normal ang init na iyon. Para itong mainit na hininga mula sa isang nilalang na malapit na sa kanya. Ngunit hindi siya makatingin, hindi makita. Para bang ang bawat galaw niya ay sinusundan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang bawat kanto ng kanyang mata ay nagmumulto ng mga anino. Animoy, may mga matang matatalim, ang titig na sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa isang sulok ng bahay, nakita niya ang isang lumang salamin na nakatayo sa isang mesa. Palibutan ng mga alahas at maliliit na figurin na yari sa kahoy. Ang mga alahas ay may mga mata na hindi makikita ng normal na tao. Mga mata na nagmamasid sa kanya, naghihintay ng isang pagkakataon. Pinagmasdan ni Clarissa ang salamin. Ang dilim ng loob nito ay tila humihigop ng lahat ng liwanag.
Isang pakiramdam ng paghihirap at pagnanasa ang dumapo sa kanyang puso. Di siya makapagdesisyon kung magpapahikayat siya o tatakbo. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagkahumaling, inilapit niya ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na salamin. Mabilis siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Parang ang kanyang utak ay pinipiga ng mga kamay na hindi nakikita. Ang liwanag mula sa salamin ay dumaloy sa kanyang mga mata. Tila sinasakal ang bawat higla ng kanyang paningin. Ang mundo ay nagiging blurred. Ang kanyang katawan ay nagiging mabigat at parang lumulubog sa dilim. Ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan ay nagsimula magpalakas ng kanyang kaba. At ang hangin ay nagsimulang magbago. Parang may lumalapit na anino. At doon, mula sa kabila ng salamin, isang anino ang unti-unting lumitaw. Mataas ang itsura nito. May mahahabang kuko na parang pangil ng mabagsik na hayop. Ang mga mata nito ay kumikislap, naglalaman ng lihim na hindi kayang ipaliwanag ni naman. Ang nilalang na iyon ay walang hugis ng tao. Ang katawan nito ay parang isang itim na ulap na hindi kayang masukat. Ngunit ang presensya nito ay sumasakal sa paligid. Parang isang malupit na sigaw na tahimik na umiikot sa bawat sulok ng silid. Si Clarissa ay nakatayo doon. Ang kanyang mga paa ay hindi makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatanim sa anino. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay nawala siya sa isang malalim na puwang ng oras. Isang lugar na hindi nasusukat ng kanyang pag-iisip. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Halos naririnig na niya ang tunog ng sarili niyang dugo. Ang mga mata niya ay nag-aalab at ang bibig niya ay tila natutuyo. Para bang may isang bagay na gustong magpigil sa kanya mula sa pagsigaw. Dumating ang isang boses. Matamis pero nakakatakot mula sa dilim. Ikaw na ang susunod. Ang mga salitang iyon ay dumaan sa kanyang tainga. Sumundot sa kanyang utak at tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang hangin ay nagbago. Nagiging mas malamig. Parang nahulog siya sa ilalim ng yelo. Ang boses ay parang isang babae na magaan ng tinig, ngunit may dala itong pighati at sumpa. Naramdaman ni Clarissa ang isang presensya na malapit na sa kanya. Isang malamig na hininga na dumapo sa kanyang leeg. Bigla, ang anino ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagtutulot ng malamig na hangin na tila may kasamang mga tinig, mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa, mga nilalang na naipit sa kaharian ng kadiliman. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap, naglalaman ng mga sumpa ng mga naunang biktima na pinagmula ng kanilang panginginig. Ang buhay mo ay magiging bahagi ng aming kulam. Ang boses na galing sa dilim ay muling nagsalita at sa bawat salita nararamdaman ni Clarissa ang pagkabali ng kanyang mga ugat. Parang may mga kamay na humihigop sa kanyang lakas. Ang katawan niya ay nanlupaypay, hindi makagalaw. Ang kanyang mga paa ay parang nakaangkla sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tila nababali at ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay tila humihingi ng tulong. Sa isang iglap, ang anino ay naglaho, ngunit hindi muli nagbalik sa kanya ang liwanag. Ang buong paligid ay nagbago. Ang mga pader ay parang humihigop ng lahat ng kulay at liwanag, at ang buong silid
ay naging isang walang katapusang dilim. Pakiramdam ni Clarissa ay ang kanyang mga mata ay nawawala na at ang mga pader ay parang kumukulong. Ang hangin ay sumasakal sa kanya. Hindi siya makakita, ngunit ang pakiramdam ng pagkakaroon ng presensya ay nagiging mas matindi. At ang hangin ay tila naglalaman ng mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa isang iglap, ang mga kasangkapan sa paligid ay nagsimulang magbago. Lamesa at upuan ay napuno ng mga hindi maipaliwanag na mga mukha. Mga mukha ng mga nawawalang tao. Mga mata na walang buhay. Mga labi na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang bawat mata ay parang may buhay na sariling pumapaso sa kanyang kalooban. Ang mga alahas sa paligid ng salamin ay nag-uumapaw ng mga simbolo ng mga ritual, ng mga pangako ng sumpa na hindi matatakasan. Habang siya ay nababaliw sa takot, ang boses mula sa dilim ay muling nagsalita. At naramdaman ni Clarissa na siya ay pinapausig ng isang puwersa na mas malakas sa lahat ng kanyang takot. Pumili ka, Clarissa, ang buhay mo o ang kaluluwa ng iba. Ang mga tinig mula sa dilim ay nagsimulang magsabay-sabay. Nagiging isang malupit na alon na pumapalo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Wala siyang magawa kundi magdasal, mag-isip at magdesisyon, ngunit bawat sagot ay naglalaman ng kamatayan. Isang huling desisyon na maghuhubog ng kanyang tadhana. Si Clarissa ay nahulog sa lupa. Ang kanyang katawan ay tila hindi na kayang magsalita o kumilos. Isang malupit na init ang dumapo sa kanyang balat at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim. Ang kanyang katawan ay nagiging bahagi na ng mga halimaw na nilalang na nagnanais ng buhay mula sa kanya. Sa kanyang katawan, ang mga simbolo ng kulam ay nagsimulang mag-ukit ng mga mahiwagang tanda. Ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, ang isang malamlam na ilaw ay nagmula sa isang pader ng kahoy. Si Clarissa ay nagsimulang makaramdam ng isang malakas na sigaw mula sa kanyang kalooban. Isang sigaw ng pagtutol at pagtakas. Ipinagdiwang niya ang kanyang huling pagnanais na makalabas. Subalit, sa oras na iyon, ang isang tinig ng babae ay muling sumingit sa kanyang isipan. Ang lihim ng nayon ay hindi basta-basta makakalimutan. Kung nais mong makbalik, isang kaluluwa ang kailangan. At ikaw, Clarissa, ay isa ng bahagi ng aming kulam. Ang salamin sa kanyang harapan ay muling kumislap ng malupit na liwanag. Ang mga alahas ay nagiging bakal at ang hangin ay humihigop sa kanyang katawan. Hindi alam ni Clarissa kung makakayanan pa niyang makalabas mula sa mga anino ng kulam. Sa bawat segundo, ang kanyang katawan ay nawawala sa orihinal na anyo. Patuloy na pinapalitan ng mga sumpa ng nakaraan. Hindi na niya muling makita ang daan pabalik sa kanyang bahay. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang mga mata ng salamin ay muling kumislap. Ang mga anino mula sa nayon ay patuloy na umiikot sa kanyang paligid. Naghihintay ng pagkakataon na sumapi sa kanya at maging bahagi ng kanilang hindi matapos na ritual.